Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Maraming salamat sa pagkakataong ito at ako po muli ay yung makasama sa BGNP Global Jail Ministry. Maraming salamat sa privilege na nagbigay sa akin at binabati ko po ang bawat isa sa inyo ng magandang umaga. With the blessing of our beloved Bishop and our overseers here in the Philippines, kayo po mga kapatid sa abroad at lahat po ng mga naka-attend ngayon sa BGNP Ministry, anumang lugar na kung saan kayo man ay isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. At ang ating topic po ngayon ay what God requires for His people. Ano po yung hinahangad ng Diyos sa mga taong nilikha niya? Kasi we are created with a purpose. Tayo po ay nilikha na may purpose, may programa, may plan ng Diyos sa bawat isa sa atin. At bago natin basahin ang salita ng Diyos, ay tayo po muli ay manalangin. Hallelujah. Once again, O God, we are so thankful for your goodness, your greatness, your mercy, and we are so thankful for this privilege na kami po ay magpuri sa iyo at amin pong pakinggan ang mga salita mo. At nawa, dalangin ng iyong lingkod, ang mga salita mo nawa ay magbigay kalakasan, magbigay kagalingan sa espiritual, at lahat po ng aming aspeto ng buhay ng bawat sa amin, lalong-lalo na sa mga kapatiran namin na nasa jail. Lord, you know their situations, you know their needs, you know yung mga long prayers nila na matupad sa kanilang buhay, Panginoon. At nawa po yung mga salita mo ay gumawa ng himala sa aming buhay, Panginoon. At lead your servant that they may speak your word. Maraming salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So yung tema po natin ngayon is what God requires for us. Ano po yung hinahangad ng Diyos sa bawat tao, sa bawat lilikha niya. Kasi hindi basta-basta malikha, hindi basta-basta ang buhay ng isang tao. Life is short and life is once, mga kapatid. And life is a special creation of God. We are special na lilikha ng Diyos. Ano man ang sitwasyon, saan tayo man, ano man ang tribo natin, pero we are a special creation of God. Pero ang special na creation ni Lord na tayo po na mga tao ay may hinahangad ng Diyos sa bawat isa sa atin. At yung Bible text natin is found in Deuteronomy chapter 10, verse 12. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. In English version sa NIV, sabi po dito that ito po, at ngayon, o mga mamamayan ng Israel, ang hinihingilan ng Panginoon sa inyo na inyong Diyos sa inyo ay igalang niyo siya, mamuhay ayon sa kanyang pamamaraan, mahalin siya, maglingkod sa kanya ng buong puso at kaluluwa. In English version, sabi po dito, now Israel, what does the Lord your God ask of you but to fear the Lord your God and walk in obedience in Him, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. So, may three major lesson na ating matunghayan dito po. Yung hinahanap ni Lord sa bawat isa sa atin para ma-experience natin ang tunay at buhay na Diyos, para ma-experience natin ang himala ng Diyos sa ating buhay at gumawa ng Diyos ng miracle sa atin. Ay ito po, kailangan yung 3 lesson lamang po dito na sabi niya, number 1 is to fear the Lord. Hallelujah. To fear the Lord, may takot sa Diyos. Ibig sabihin yung may takot, hindi
tayo takot sa Diyos na siya ay mamamatay tao o anuman ang gumawa siya ng hindi maganda sa atin, pero yung takot sa Diyos means to acknowledge His supreme authority. Yung fear of the Lord is to acknowledge the supreme authority of God, to acknowledge His power, His holiness, to acknowledge His grace and mercy to us. Kung may takot tayo sa Diyos, kailangan mag-humble tayo sana. Amen. So yung hinahanap ni Lord sa bawat isa sa atin, kailangan lahat ng mga tao, lahat ng mga linikha niya dito sa mundo, need to humble before the Lord. Hallelujah. Yan ang may takot sa Diyos. Laging nagpapakumbaba. Even in the secular, even in the natural life, kung may takot ka sa boss mo, you need to respect, you need to acknowledge His authority over you. Hallelujah. Kung bakit po tayo lahat ng mga tao ay naka-experience ng mga hindi maganda in relationship, because there is no fear. Number one, to the Lord. There is no fear to their higher ups. Ang gusto natin ay tayo ang masunod, hindi ang Diyos. Walang takot walang kinikilala. So kung yan ang personality ng isang tao, yan ang dahilan kung bakit may troubles, kung bakit po tayo nagpo-problema, lahat-lahat ng mga sitwasyon, lahat ng mga bagay-bagay. Even God is awesome, God is supernatural God. At dahil sa mga tao hinahanap ng Lord, ang takot ng mga tao sana, para tayo po ay mag-puri, tayo po ay mag-worship, mag-acknowledge sa Kanya. Pero anong nangyayari sa ating mundo ngayon? Bibihira lamang yung mga taong nagkumikilala, nagpupuri, nag-kneel down, nag-pray sa Lord, umaasa sa kabutihan niya, umaasa sa imagan niya. At lahat ng mga tao ay nasa makamundong gawa. Gusto niya gawin ang mga kagustuhan nila. Kaya kung minsan, dahil ang mga tao ay hindi nagpupuri, hindi nag-worship, hindi nag-humble down kay Lord, kaya pinahihintulutan ng Lord ang mga sakuna para makilala natin, para makita natin na may Diyos talaga na buhay. Hallelujah. Now, in Proverbs chapter 14, verse 26, sabi po dito, na whoever fears the Lord has a secure fortress. In Tagalog version, ang pagkatakot sa Panginoon, ang taong may takot sa Panginoon ay may kasiguraduhan at siya ang kanlungan ng kanyang sambahayan. Very clear po ito mga kapatid. Ang taong may takot sa Panginoon ay may kasiguraduhan at siya ang kanlungan ng kanyang sambahayan. So, may assurance na the Lord will never leave us nor forsake us. Hindi tayo po pababayaan ng Diyos. He will make a way even if there is no way, even may mga sitwasyon, even may mga problema. Kung tayo ay nagkumikilala sa Lord, kung tayo ay nag-humble down before the Lord, kung tayo po ay nag-develop yung character natin, yung pagkilala natin, pag-acknowledge natin, pag-worship natin, pagkinig natin sa mga salita ng Diyos, at pagtupad natin sa mga salita niya, ay ito po, sabi niya, may kasiguraduhan at kanlungan, may strong fortress or kanlungan sa kanyang sambahayan, even in our family. The Lord will cover us, the Lord will shield us, mga kapatid. Hindi po nagmimintis ang mga salita ng Diyos. Hallelujah. So, kailangan natin talagang i-acknowledge ang Lord sa ating buhay. Hallelujah. So, yan po. Very simple, very basic. Yung pag-acknowledge
values natin, yung sa authority, sa power, the holiness, the grace, the mercy of God. We need to acknowledge na kahit tayo po ay makasalanan, mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya hindi sana tayo lumayo sa Kanya, kundi tayo po ay lumapit sa Kanya. Tayo po ay dumulog sa Kanya. Tayo po ay mag-humble down sa Kanya. Sabi, Lord, here I am. I need your grace. I need your mercy. I need your presence. Tulungan mo po ako sa aking sitwasyon ngayon, sa aking pinagdadaanan ngayon. Alam ko po na di mo ako pababayaan. Hallelujah. Pero yung mga tao na walang takot sa Diyos, kahit grabe ang sitwasyon nila, tumatawa pa sila. Pinusupo pa sila. Hindi just for compliments ang pag-Bible study, just for compliments ang pagpuri sa Lord. Pero yung tao na may takot sa Diyos, very humble yan. Laging nagpapakumbaba, laging dinidesire niya ang pagkilos ng Lord sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya. Hallelujah. Mga kapatid, very important po ito sa ating buhay. At ito po ang hinahanap ng Lord sa atin. Yung may takot tayo sa Kanya. Hallelujah. At there is an effect and there is blessing when we fear the Lord. Number 2 lesson is walk in obedience. Walking in obedience means to live in the will of God. Hallelujah. Si Jesus mismo ay nag-obey sa Creator. Sabi niya, not my will, but your will be done. Hindi po yung kalooban ko ang mangyari sa akin, kundi yung kalooban mo. And there are verses here na i-deliver ko. Yung Joshua chapter 1 verse 8, ito po ang Bible verse. Joshua chapter 1 verse 8. Hallelujah. Glory to God. Joshua 1 verse 8. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matupad ang mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gawin mo ito, uunlad ka at matagumpay at magtatagumpay. Hallelujah. Ito po ang instruction ni Moses kay Joshua. Sabi niya, if you want to be successful, kung gusto mong magtatagumpay ang buhay mo, gusto mong ma-experience ang himala, ang miracle, at ang favor ng Lord sa iyong buhay, huwag mong kalimutan basahin ang aklat ng kautusan. Keep this book. Hindi mo sana kalimutan na magbasa ng Biblia. Magbasa ng mga salita ng Diyos. At we are so thankful, mga kapatid, na dito sa Pilipinas ay free yung pagbabasa sa salita ng Diyos. Unlike other countries na bawal po ang gumawa, bawal po ang magbasa ng Biblia. So we are blessed here in the Philippines because we are free to read the Word of God. We are free to share the Word of God. We are free na hawakan at mag-Bible study kahit anong lugar, kahit sa tahanan natin, kahit sa church, or sa labas, or sa picnic area, o anumang lugar ka, libre kang maghawak ng Biblia. Yan ang blessing ni Lord sa atin, mga kapatid. Pero alam niyo ba, mga kapatid, kung bakit tayo ay maraming taong naligaw sa landas at nagkaroon ng mga hindi magandang patutunguhan at mga naligaw ang landas dahil they forget the Word of God. They forget to read. Hallelujah. At yan ang reality, mga kapatid. Mabuti pa ang cellphone, laging binabasa, bawat minutos, bawat oras, bawat araw. Mas mahalaga yung cellphone kasi mahal yung cellphone. Ilang libo yan, pwede natin bilhin.
Pero ang daming mga Kristiyano na hindi nila mabili kahit yung Bible na worth 500 ay mahirapan silang bumili ng Bible. At may mga Bible naman, Bible Society, na nagdi-distribute ng Bible ay free na tinanggap nila yung mga Bible, pero ang problema, hindi naman nila binabasa. Hallelujah. Natutunan namin kasi na-involved kami ng free distribution ng Bible sa mga estudyante, sa mga college student, at pati sa BGMP. Nung nag-mission kami sa BGMP sa Batal, ay may mga humingi sa akin ng Bible, binibigay ko. At mabuti yung mga iba talagang they read everyday yung Bible nila. Kahit hindi yung mahal na Bible, kahit yung mga paper bound lamang, binabasa talaga, iniingatan nila yung Bible nila. Kahit mga pirat na may mga old na yung Bible, pero minahal nila kasi alam nila ang Biblia ang magbibigay sa atin ng katuruan na maganda. Ang salita ng Diyos ang magbigay sa atin ng magandang buhay. Kasi sabi po dito, be careful to obey everything. Hallelujah. Walk in obedience is when we hear, when we read the Word of God, and when we obey the Word of God. Obedience is yan ang foundation ng blessing ng Panginoon. Another topic yan, mga kapatid. Pero sabihin ko sa iyo, lahat ng nagbabasa, lahat ng nakikinig, lahat ng tumutupad sa mga salita ng Diyos, makita mo sa kanilang buhay, kahit hindi man sila yumaman physically, pero spiritually, they are being blessed. They experience yung tunay na kapayapaan ng isip at puso. Hallelujah. Kahit anong kalagayan ng buhay, kung ikaw ay founded sa mga salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos is powerful and effective. Hallelujah. In John chapter 6 verses 6-3, sabi niya, flesh come for nothing but the word that is speak to you, they are spirit and they are life. Habang pinapakinggan natin ang salita ng Diyos, mga kapatid, habang pinapakinggan, habang nagka-aaral ka, habang binabasa mo, may dadagdag sa iyo, ma-refresh, ma-restore yung isip natin, yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kasi faith comes by hearing and hearing the message. Kaya mapalad kayo mga kapatid, lahat po kayong dumadalo sa mga BGMP Bible Study. We are so blessed mga kapatid. At maraming salamat sa mga nag-i-sponsor, sa lahat ng mga araw-araw na nagsishare ng mga salita ng Diyos, kasi alam namin na hindi po sayang ang mga itinuturo namin sa inyo. It's our prayer na lahat ng mga nakikinig sa mga salita ng Diyos ay mabago ang buhay nila. May pagpapala ng Panginoon spiritually, physically, emotionally, and mentally. Kung ikaw ay laging nakikinig sa mga salita ng Diyos, mabawasan yung malaking problema mo sa utak mo, at yung mga salita ng Diyos, yan ang nangibabaw sa iyo. At there is healing, there is deliverance when we hear the Word of God. Jeremiah 7:22. Ang sabi po din ng Jeremiah 7 verse 22, but I gave them this command. Okay, sa Tagalog, para mas maintindihan natin mga kapatid. Nang ilabas po Jeremiah 7:22. Sabi ko dito, nang ilabas ko sa Ehipto ang mga ninuno nyo, hindi ko lang sila inutusan na mag-alay ng mga handog na sinusunog at iba pang mga handog. Hindi ko lang inutusan sila na mag-alay ng mga handog para maghandog, magpuri sa Lord, pero ang utos ng ating Panginoon ay to worship Him in spirit and truth. Hallelujah. Hindi lang sabi na dito, ang inutusan ko rin sila na sundin niyo ako at ako'y magiging Diyos niyo. Ako'y magiging mga mamamayan niyo. Mamuhay kayo. Parang inutos ko sa inyo para magiging mabuti ang kalagayan ninyo. Glory to God mga kapatid. Yan ang sabi ni Prophet Jeremiah.
Sa 23, inutusan ko rin sila ng ganito, sundin niyo ako. We need to obey God. At ako'y magiging Diyos niyo. At kayo'y magiging mga mamamayan ko. When we follow, when we obey God, yung mga nakikinig, napapakinggan natin ng mga salita ng Diyos, ay tutuparin natin, susundin natin. Sabi niya, it's His promise na sabi niya, kayo ang mga mamamayan ko. At mamuhay kayo sa you walk in obedience. Sabi niya, you walk in obedience to all my commands. Walking in obedience to all the command of God. At sabi niya, mabuti ang kalagayan niyo. You will experience now the grace, the mercy, the favor of God when you follow God. Hallelujah. Glory to God. So, yung last verse ng walking in obedience in the New Testament, may dagdag ko dito na revelation ng Lord. Sabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 1 verse 21. Ito po ang isang mahalaga din na if we want to experience God, yung himala niya, yung pagpapala niya, sabi niya dito po mga kapatid, Philippians 1:21, for to me to live is Christ, and to die is gain. Glory to God. Kung ako lang ang tanongin niyo, mamuhay ako kay Kristo. Verse 21 sabi niya, sapagkat para sa akin, ang buhay ko ay para kay Kristo. At kung mamatay man ako, kapakinabangan ito sa akin dahil makapiling ko na siya. Hallelujah. Yung pakinabangan natin ang Diyos kasi makapiling natin. So, we need to live. We need to believe. We need to live. We need to walk with Jesus. If you want to experience His grace, His mercy, kailangan mamuhay tayo na si Kristo ang hinahangad. Si Kristo ang mapurihan sa ating buhay. Yan, ang walking with obedience. Hallelujah. We need to live. Hindi sana yung tayo, yung nakikita, kundi si Kristo sana ang nakikita sa ating buhay. Christ-like character ang nakikita sa atin kung tayo po ay mamuhay sa Kanyang kalooban, sa Kanyang will, mga kapatid, you will experience Jesus in your life. Last but not the least, yung sabi niya na hinahanap na Lord, yung una, fear the Lord. The fear of the Lord. Number 2 is walk in obedience. Number 3, last part, is serve the Lord with all your heart. Yung paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, is we need to align our life in God's will. Or we need to demonstrate. Yung serving God means to align our life with the will of God and demonstrate His love. Demonstrate natin yung pagmamahal niya. Demonstrate yung pagmamahal niya, yung compassion niya, yung i-demonstrate natin yung pag-obey niya na tayo po mga kapatid. Ang point kung bakit tayo nabubuhay, not only to fear God, not only to walk in His way, but to serve the Lord with our heart. Hallelujah. In Joshua chapter 24 verse 15, challenge po ito mga kapatid ni Joshua sa mga Israelite people when they are delivered in Egypt. At nandun sila sa wilderness to be tested by God. At maraming nag-backslide sa mga Egyptians. Kaya challenge ni Joshua yung mga kasama niya that was delivered in Egypt. Sabi niya, pero kung ayaw yung maglingkod sa Panginoon, mamili kayo ngayong araw, ngayon
sa araw na ito kung sino ang paglingkuran nyo. Maglingkod ba kayo sa mga Diyos na pinaglilingkuran ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog ng Euphrates o sa mga Diyos ng mga Amoryo na may lupain at tinitirahan nyo ngayon? Pero para sa akin at sa pamilya ko, maglingkod kami sa Panginoon. Challenge ni Joshua, bear in mind that when God lead Joshua to be the leader, mayroon yung guidance, mayroon yung gabay ni Moses sa kanya, yung successor ni Moses na si Joshua, yung nabasa natin, meditate the word of God day and night in your life is successful. Dahil pinaghawakan ni Joshua ang mga salita ng Diyos at he is living with the will of God, sabi niya sa mga tao na hindi naglilingkod sa Lord, you choose, mamili kayo kung babalik kayo ba sa lugar na tayo ay nabandis, tayo po ay grabing pinahirapan ng mga Egyptians, at naglilingkod sa mga Lebusen doon, sa mga Amoryo, sa mga lupain ng Amoryo, pero para sa akin and my family, we will serve the Lord. Ako at ang pamilya ko, maglingkod kami sa Diyos. At yan sana mga kapatid, ang hangad natin, kasi yan ang hinahangad ng Lord sa atin. We are created for a purpose. Hindi po tayo na-create na mamuhay lamang para sa ating sarili, kundi tayo ay na-create hindi para sa ating sarili, kundi maglingkod sa kapwa, maglingkod sa pamilya natin, sa kapwa natin, tao na nangangailangan, to serve God and show the love and compassion. Kahit hindi mo kaano-ano, kung ikaw ay nagsiserve, kung gamitin mo ang iyong mga talento mo, kung gamitin mo kung ano ang meron ka, makatulong sa iba, you are serving. Sabi po dito na yung challenge, kasi ngayon challenging yung paglilingkod sa Lord eh. Ang dami na ng palataya, but when it comes to service, ang daming hindi nagsasakripisyo. Hallelujah. Ang daming hindi nagsasakripisyo kung sa paglingkod ng Lord. Lalong-lalo na kung may search yung time mo, yung pera mo, yung buhay mo. Maraming hindi gusto magsakripisyo. Ang gusto nila magsakripisyo para sa sarili. Pero mga kapatid, ang hangad ng Diyos, hindi na sana tayo madamot. Hindi naman yung kung wala kang pera, pwede naman mag-counsel ka, pwede mag-share ka, pwede mag-testimony ka, isang klaseng paglilingkod yan. At kung may mga pera ka, praise the Lord kung ikaw ay matulungin. Pero kung wala kang pera at kung ano ang nandyan sa'yo, kasi you will give what you not have. Hindi mo may ibigay kung ano kung wala ka. Pero kung ikaw ay talented at mag-counsel ka at through you maraming na-bless na tao, ginagamit mo yung mga skill mo, yung mga talents mo, yung mga gift mo na paglingkod sa Lord at ang daming na-bless sa iyo, ang daming humahanga dahil ikaw ay very committed, ikaw ay dedicated sa Lord at ikaw ay talagang makipagsakripisyo ka sa hirap at ginawa ay naglilingkod ka sa Panginoon. Yan ang hinahanap ni Lord sa kanyang mga tao, sa kanyang mga nilikha. Hallelujah. In Matthew chapter 25 verse 45, ni Jesus mismo ang nagsabi that He will reply. So pakibasa natin sa Tagalog mga kapatid. Hallelujah. Sabi po dito, at sagot ako bilang hari, sinabi ko sa inyo ang totoo, nang hindi ninyo tinulungan ang pinakahamak kong mga kapatid, ako ang hindi nyo tinulungan. So, ito po yung challenge ni Jesus. Sabi niya that truly I tell you, whatever you did not do for one to the least of this, you did not do to me. So, mayroon yung passage na do unto others what you do not do what yung hindi nila gustong gawin sa iyo. Yan ang paglingkod. So, kung ikaw ay maglingkod sa kapwa, naglilingkod ka sa Lord. Kasi yung representation of God is yung mga alagad niya. Representation of God is yung mga tao nilikha niya. Kaya,
Gawin natin sana ang mga dapat natin gawin. Hindi natin sana masaktan sila, kundi mag-share tayo sa kanila. Tulungan natin yung mga nangangailangan. Ito po ang tunay na service, mga kapatid. At Colossians chapter 2 verse 17, second to the last verse na po tayo. Sabi po dito, and whatever you do, in words or in deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father. Sa Tagalog naman, mga kapatid, anino lang mga ito ang inasahan noon darating. Colossians chapter 2 verse 17. Sabi niya, anino lang ang mga ito ng inasahan noon na darating at si Kristo ang katuparan nito. Hallelujah. Whatever you do, ano man ang mga ginagawa niyo, in words or in deed, do it all in the name of Jesus. Hallelujah. Gawin niyo sana sa pangalan ni Jesus, the center of everything. Ang gawin natin ay whatever we do, ano man ang mga ginagawa natin sa ating buhay, sa salita, sa gawa, in words or in action, do it all in the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Gawin natin sa ating Panginoon, paglingkod sa Kanya, magpuri sa Kanya, at tumulong sa iba, mag-share ng mga testimonies natin spiritually, naturally. Yan po ang hinahangad ni Lord sa bawat isa sa atin. Hallelujah. And then last verse natin is Galatians 6 verse 9. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Let us not become weary in doing good, for in the proper time we will reap the harvest if we do not give up. Hindi po sana tayo manlupay-pay na gumawa ng mga mabuti. Let us not become weary in doing good, for in the proper time, huwag tayo sanang magsasawa sa paggawa ng mabuti. Mga kapatid, ang dami na yung mga nagsawa na hindi na magpupuri sa Lord. Noon ay grabing akti-aktibo sila. Pero sa katagalan, ang daming nawala sa paglilingkod sa Lord. Ang daming nawalan ng pananampalataya kay Lord. Kaya challenge po ito ang ating natutunan ngayon. Unang-una, fear the Lord. You need to humble before the Lord. You need to walk in the will of God. And we need to serve God. Huwag sana tayong magsawa na gumawa ng mabuti. For in the proper time, hindi po sayang ang paglilingkod sa Lord. Hindi po sayang ang pananampalataya natin. Kasi many evidences, lahat ng lubos po, taos-pusong naglilingkod sa Lord, lahat ng mga nag-obey, lahat ng lumalakad sa kalooban ng Lord, they experience wonders, they experience miracles upon miracles in their life. Why? Because kahit may mga pagsubok na pinagdaanan nila, pero dahil they always seek guidance, they always need the presence, and the power of God, the Holy Spirit to guide them. Sabi na po dito, in a proper time, we will reap the harvest if we do not give up. In a proper time, ay yung mga kapatid namin sa BGNP. In the proper time of God, you will experience yung time. God is a God of timing. There is a proper time and procedure for every matter in His Word. And hindi man ngayon, pero malay natin bukas may ma-discharge, may ma-release sa inyo, may mga maparulat sa inyo na lalaya sa BGNP. Mga kapatid, huwag sana tayong mapagod na maglingkod at gumawa ng mabuti. Kahit 1 month or 2 months or 2 years. In example, when we receive reward, bakit nagtsatsaga yung mga kapatiran natin na yung mga estudyante from first year college hanggang 4th year college. After that, meron yung reward na graduate na pala sila. Nagtsaga sila na nag-review at nag-take ng board. Ngayon, board passer na sila. Certified na sila. Yung mga farmer, mga kapatid,
na nagsaga, na nagtrabaho, kahit mainit, kahit umulan, kahit masugatan ang kamay, pero dahil sa pagsasaga magtrabaho, after 4 months, there is a harvest. Hallelujah. Mga kapatid, in everything we do, there is always a reward. Lalong-lalo na ang nag-promise na magbigay ng reward ay ang ating Panginoon. Hindi po tao. Sa mga kumpanya, sa mga empleyado, sa mga nagtatrabaho, may sweldo, may sahod after 1 month. Pero ang Diyos na nagpangako, hindi mo makita ang sahod mo ngayon, but one day, you will see the grace you will experience na tapos pala ang pag-aaral ng anak ko kahit nandito ako sa PGP. Hello mga kapatid. So yan po ang message ngayon. At maraming salamat sa iyong pakikinig mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Hallelujah Lord, maraming salamat sa mga salita mo ngayon na aming nagtunghayaan. Ang dalangin ko po ay patuloy nawa ang presensya mo na kumilos sa bawat isa. Hindi ko po alam kung ano yung kalagayan, ano yung sitwasyon, ano ang mga case ng mga kapatid namin sa BGNP, but I pray for your mercy. I pray for ang kapatawaran mo sa bawat pagkukulang, sa bawat kamalian ng bawat isa. Yung habag mo, yung grasya mo, Lord, sumasa kanila, Panginoon, at ma-experience nila that in their life, mayroon ka na tunay, tapat, walang kapantay, walang katulad na Diyos. Diyos ng himala. Gumawa ng mga bagay-bagay na kahit mahirap, pero sa iyo, Panginoon, walang mahirap. At hindi lamang po ang spiritual na ma-develop sa mga kapatiran namin, dalangin ko po yung mga may karamdaman, ikaw ang nawa ang kumilos sa kanila, and I pray for healing spiritually, physically, emotionally, and mentally. Maraming salamat sa iyong pagkilos at not only mentally but even financially. Yung mga walang abogado, Lord, raise up, O God. Open miracle sa pagdem, Panginoon. At gumawa ka ng paraan para may magtatayo sa kanila, mag-attorney sa kanila para yung mga kaso nila ay hindi sana matatakpan, kundi, Panginoon, fast sana yung pagkilos mo at yung mga desisyon ng korte. Dalangin namin na kumilos ka ng mga himala sa mga judge, sa mga lahat ng mga personal ng justice, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you mga kapatid. Thank you very much sa pakikinig.